Una sa lahat, magandang umaga. Bakit kaya sinabi ng ating Panginoon dito sa Ebanghelyo ngayong araw, pray for your enemies. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo ang inyong mga kaaway. Well, ang pinakaunang sagot ay dahil yan ang tatak Kristiyano. Yan ang tinatawag sa English transcendence. Pero ang tanong, may iba pa bang dahilan? Aside na dapat natin silang ipagdasal kasi yan ang tama bilang Kristiyano, may iba pa bang dahilan? Ang sagot, meron pa. Medyo nakakatawa pero real talk tayo. Bakit sinabi ni Jesus, pray for your enemies? Kasi alam niya na hindi tayo makikipagkasundo. Alam niya na mataas ang mga pride natin. Mataas ang mga ego natin. At kung makikipagkasundo man tayo, medyo matagal pa. Hindi agad-agad. Kaya ang ibig niyang sabihin dito, pray for your enemies, ito. Kung hindi pa kayo handa, kasi di naman talaga madali makipagkasundo, hindi madali makipag-ayos, lalo na sinaktan tayo ng gusto ng kaaway natin, ay ipagdasal mo muna. That's the least that you can do, but that's the best that you can do as of the moment. Kung hindi pa kayo handang makipag-ayos, makipagkasundo sa kaaway ninyo, dahil hindi naman talaga madali, lalo na't sinaktan tayo ng gusto ng kaaway natin, ay ipagdasal mo muna. Kung hindi mo pa kaya na lumapit at makipagkasundo. Naiintindihan kita, hindi madali ang magpatawad, pero at least dapat may gawin ka, may gagawin tayo. At ano yun? Ipagdasal mo muna ang kaaway mo. Oo nga, no? Have we prayed for our enemies? Nasali ba natin ang mga pangalan ng ating mga kaaway, ang mga umuusig sa atin, sa mga dasal natin araw-araw? Yan ang tanong. Kung may kaaway man tayo, sinasali ba natin mga pangalan nila sa dasal natin o hanggang puot na lang tayo? Hanggang galit na lang ang nasa puso? Kasi kilala tayo ng Diyos eh. Alam ng Diyos, may mga pride tayo eh, mapagmataas tayo. Kaya sinabi niya sa Ebanghelyo, pray for your enemies. Kasi gusto niya, ipagdasal muna natin kasi di pa tayo handa makipagkasundo. Kaya ipagdasal mo muna. Pero ang tanong, ginawa ba natin yun? Have we prayed for our enemies? Nasali ba natin mga pangalan nila sa dasal natin? O hanggang puot na lang? Hanggang galit na lang sa puso? Kaya, sige, pagdasal natin. Ito, suggestion lang. Lord, tama ang kasabihan na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Kaya po, dasal namin, dasal ko, palambutin mo, O Diyos, ang mga pusong tigang, mga pusong bato. Palambutin mo, O Diyos, ang pusong bato nitong taong to. At
palambutin mo na rin ang aking pusong bato. Amen.